Diyos maray na pagkahapon sa gabos po na nakatutok digdi sa tuyang namumutan na estasyon ang Veritas Legazpi 1008. Welcome po digdi sa tuyang programa na Perspektibo. Ini po si Father Kevin Funasher. Kitan magriban ng unyanal down in Wednesday. Digdi po sa sarong oras na kung sain pinagiling ta po kung anuan mga pangyayari sa tuyang palibot, sa tuyang sosyedad, sa tuyang simbahan. And of course, inihiling ta po, kinukonsider niya to ang madlain-lain ang mga perspektibo kan iba't ibang mga stakeholders and at the same time ang perspektibo kan sa tuyang inang simbahan. So sa gabos po na naabot kan sa tuyang broadcast, sa pagiman po kang DCTV Channel 2, na po ang Veritas TV, sa pagiman kan sa tuyang Facebook page na Radyo Veritas Legazpi. Good afternoon po sa mga yaon sa indang mga harong, sa mga parokya, sa mga opisina, sa mga business establishment, sa indong lunadan, sa mga ospital, sa mga saudan, kung saan pa man kamungunyan mga katiwala, welcome po digdi sa tuyang programa na Perspektibo. Bago kitang padagos kaining sa tuyang topic, ngunyan na pagkahapon, sa tuya po muna na tauan dalan ang pagbati kay Father Nelson J. Roque, kang SSS, sa iyang sacerdotal ordination anniversary. Happy anniversary po sa imo, Father Nelson. Ali po digdi sa Samuya sa Diocesan Multimedia Services Incorporated. So, ano sa tuyang pag-urunan ngunyan mga katiwala, For the past few days, medyo mainit and at the same time nag-uuran. But at the same time, kanakaaging semana, may nagpaluwas ang United Nations ki-report manunungod sa estado kan tubig sa bilog na kinakban. And yan po ang sa tuyang topic ngunya na pagkahapon, manunungod sa tubig. So bago tayo padago, silingon ta muna ining video na ipi-play ni Kuya Hill. Tangani masabutan niya to kung ano ang estado kan sa tuyang tubig. May inaapod pa ang United Nations na Global Water Bankruptcy. Ano ini? So ilingon niya to ining video. Water bankruptcy is a persistent state where water systems cannot recover. It involves the irreversible loss of rivers, aquifers, and wetlands. Over-extraction depletes groundwater and surface water faster than replenishment. Even with high rainfall, regions stay bankrupt due to long-term water debt. Approximately 75% of the global population lives in water-insecure or critically water-insecure countries. This indicates a significant portion of the world's population faces challenges in accessing reliable water resources. 70% of the world's major aquifers are experiencing long-term decline. The depletion of aquifers can lead to land subsidence, posing risks to infrastructure and ecosystems. Over the past 50 years, the world has lost 410 million hectares of wetlands. Since 1970, 30% of global glacier mass has vanished, impacting seasonal water security for many regions. Hyperscale data centers require significant water resources for cooling purposes. The water consumption of these centers can rival that of entire cities. A substantial portion of global data centers are situated in water-stressed areas. This situation can lead to conflicts between technological needs and essential human water consumption. So yan mga tugang ang dikit na pag-explain kung ining inaapod na global water bankruptcy. Kita sa historya kan katawuhan, minsan napupersa kita na i-confront ang mga minsan na very uncomfortable truths. Mga katotoohan na nag-aagyat sa tuya, bako sa tuyang polisiya, bako sa tuyang mga teknolohiya, kundi mismo sa satuyang mga values. Nag-aagyat mismo sa satuyang mga konsensya, asin man ang satuyang relasyon sa kagabsan, sa lalong-lalo na sa creation. And sa rong momento iyan, actually ngunyan, itong nadangog niya to na report kang United Nations. Ining report kang United Nations, na pinag-echo man kang The Manila Times, sa indang editorial, nagpapatanid na ang water resources kan bilog na kinakban nag-abot na sa critical point. Anong but sabihin kay ni Mang Katiwala? Kung hilingon niya to, around 2.2 billion, billion
na mga tawo wala pa sindang access, no, sa safely managed drinking water. Ang 3.5 billion na tawo sa Satuya wala sindang proper sanitation. And maabot na sa 4 billion na katawo nakaka-experience nin water scarcity for at least 1 month each year. So iyo inambot sa bihon, iyo inang retrato mang katiwala. And sabi pa duman sa report, no, yaon na nga kita sa new era, no? Nasa bagong pagkakataon na kita, bagong panahon na kita, kanina apod na global water bankruptcy. Anong but sabihon kay ini? Saro ining estado na kung sain sa mga rivers, sa mga lakes, so na-mention duman sa mga aquifers, are being depleted faster than nature can replenish them. Gariman sa na iyan sa Timba Bagano Hill, sa tapos makarigos ka, duman sa tabo mo, makaskason sa paggamit mo, pero wala naman nagtuturo duman sa gripo. Di naubusan ka ng tubig. So iyan ang but sabihon ka ining global water bankruptcy. And bako sa na inimang katiwala, environmental crisis. Kundi this is a humanitarian emergency. And pwede nga itong hilingon sa man ining moral crisis. And ultimately, a spiritual crisis. Para sa tuya ng mga Katoliko, mga katiwala, no, ining arog kay ining mga momento, arog kay ining katotoohan, arog kay ining realidad, nag-iimbitar sa tuya, bako sana na maalarma kita, kundi maghurup-hurup. Haputon-an sa diri, ano ang pinagsasabi kan sa tuyang pagtubod, manunungod sa tubig. Ano ang pinagsasabi kan sa tuyang pagtubod, manunungod sa linalang. Asin man ang sa tuyang responsibilidad, na igwa kita, sa satuyang mga tugang na dukha. Sa satuyang mga tugang na vulnerable, sa satuya na future generations. Ta kung hilingon niya to mga katiwala, ang tubig, regalo iyan, tunay na regalo, but at the same time, it's a responsibility. Responsibilidad. No? So kung babalikan niya ito mga katiwala, sa banal na eskritura, ang tubig, bako sa na iyan resource. It is never merely a resource. Ang tubig, kung hilingon niya ito sa Biblia, it's a symbol of life. Ano? Simbolo nin buhay. But sabihon, simbolo nin pagbabasbas kan sa tuyang kagurangnan. Simbolo nin grasya, nin balaog, asin man ang nagdadanay na presensya kan mahal na Diyos. No? Duman pa sana sa pagbuklit niya to baga, kan Biblia, yaon na dyan ang tubig kang creation. Sa Genesis, no? Maski duman sa Ebanghelyo, yaon man subuhay na tubig na pinagpromesa ni Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Juan. So, ang tubig, mga katiwala, minarepresentar iyan kang pag-agos, kan grasya, kan mahal na Diyos. No? Kung daing tubig, daing buhay. Kung warang tubig, daing bautismo, no? Daing pagbunyag. Kung daing tubig, dainin tinapay, dainin pag-harvest, dainin community. Pero ining report kang UN, nagpapagirumdum sa tuya na ining sagradong regalo kan mahal na Diyos, it is being squandered. Nasasayang o sinasayang. Ang polusyon, ang over-extraction, kasabay naman mang katiwalang climate change asin man poor governance, nagpuwersa digdi sa tubig nyato sa kinaban. Ang water systems beyond limit na. Beyond sustainable limit. Sa kadakol na mga rehiyon, ang groundwater
is being drained faster than it can recover. No? So, analogy niya to. So, kasubago, nasa balde, na tubig, may nagbubulos na kadikit, duman sa gripo, no, nagkarigos ka, ginagamit mo ang tabo, paghiling mo, wara ng tubig. Tamas marikas, so sa imong pagkonsumo, kaysa duman sa pinaghalian kan tubig. Ang mga kakibat kay ni mang katiwala, bako sanay ni manunungod sa tubig. Ang bilog na ecosystem sa sarong lugar, mabagsak iyan kung wala presensya ng tubig. Ang bilog na komunidad magsasuffer pag wala ng tubig. So, kung hilingon niya to ining krisis na ini mangkatiwala, this is not an accidental crisis. Konsekwensya ini kang inaapod ni Pope Francis kay ito na throwaway culture. Pag sinabi niya itong throwaway culture, saro ining mentalidad na pinagtatrato ang natura, na pinagtatrato ang environment, na garibaga infinite, no, day nababawasan, no, day padagos na nagsusupply na warehouse, no, rather than a fragile gift. No, duman baga sa Laudato Si Mang Katiwala, nagsurat duman ang Santo Papa na an sa tuyang environment ang kinakban nagaagrangay ninhuli sa pagdanyar, no, nyato na mga tawo sa paagi nin irresponsableng paggamit asin pag-abuso kan goods na pinagtaukan sa tuyang kagurangnan. Ang tubig na pinag-consider niya to kay ito na abundant and free is now becoming a commodity controlled by the powerful and denied to the poor. Sa tuyang pagbalik mang katiwala, hilingon niya to kung ano pa ang pinagpapahiling kay ining crisis na ini. Diyan sa nakamo, mabalik kita makalis kay ining nagkapirang paisi.